Pinaalimuralay ng mga tao. Pinag-uusi, ayusin, at pinagbibigaan ng lahat ng uri ng pinag-umayon. Amen? Power sa kaligan, brothers and sisters. So kapatid, sa kanila sabi, our message for tonight was entitled, taas po kami na nakikinig. Our message for tonight was entitled, Purpose. Sabi natin, Purpose. Purpose. Ulit, mas malakas. Purpose. Purpose. Of trials. Of trials. Tingnan natin lang pati sa liwanag ng salita ng Diyos, ano nga po ba yung layunin? Sabihin niyo po, layunin. Layunin. Ng mga pagsubok. Ng mga pagsubok. So, puntahan natin yung buhay ng bawat isa sa atin. Sabihin ko sa iyo katabi, bakit ka narito? Bakit ka narito? Sabi niya kasi wala ko doon. Kasi wala ako doon. Hindi mo ganun talaga. Gusto ko kayo naman yun. Diba? Joke yun eh. So, purpose na kapatid, ay, ang dahilan, kung bakit tayo narito, so ganun sabi, after naman, amen, to simplify, pero tayong dahilan. Pero tayo, layunin. Hindi ka pwede pupunta rito ng, pag ka nandito, wala na, hindi, walang ganun. So, you have been here for a very special purpose. And that is to know the will of God and to apply it in every day of our lives. Now, sa ating pagpapatuloy ay kung ako po'y mangaral. Nakikinig ka mo ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo ang hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Kumapangin. Kumapangin. Now, ang sabi dito na kapatid, hear me, life is not always easy. Everyone faces problems, big or small. Sometimes it feels like the world is against us. Walang makatapakas dito eh. At walang magsasabi sa atin na hindi ito. Kasi ito yung real talk. Sabi natin real talk. Di ba may sinasabi, hindi laging madali ang buhay. Hindi laging better process. Amen. Hindi laging labing-labing. Hindi laging sagana. Lahat tayo may mga suliratin. Amen. May mga problema. Minsan kalaki, minsan paligid. Pero pares na yan eh. And sometimes, brothers and sisters, parang piling natin, kalaban natin ang mundo. Dapat sa atin ang mundo. Now, straightforward tayo. Sabi natin, the purpose, parang kailangan natin na magandang lalaki. Alam nyo, medyo nalilang ako sa patingin nyo eh. Natagal ko na kung alam, kung sinilang pa lang ako na magandang lalaki ako. So the purpose, first things first, number one, kinig po kayo para tayo ng lalaki. Sabi natin, layunin. Ng mga pagsubok. First things first, to strengthen our faith. Sabi niyo po, upang patibagin ang ating pananampalataya. Kaya niyo po ako magpatuloy. Trials, sabi nito no, test our faith and help us grow spiritually. English po yung narinig nyo. Ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating tiwala sa Diyos. Kaya the more tayo sinusubok, the more tayo tiniwala, lumalakas siya. Para anak, nadidiligan. Romans 8:8, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti at ikabubeauty natin, sister. Sabi mo, walang ginagawa ang Diyos sa pangit. Walang ginagawa ang Diyos na pangit. Ang diablo, demonyo, ipakapalang ang tao. Ang diablo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Amen? Sabi po ni Pastor Rick Warren, God uses problems, naging sa akin, God uses problems to draw you closer to Himself. Anong ibig sabihin? Alam sa niya pansin. Anong ibig sabihin? Sabihin natin, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok ay lahat upang mas kapalapit tayo sa Kanya. Hoy! Mas mapalapit, hindi mapalayo. Kaya kailangan na natin, di ba? Mapalapit sa inyo ang nais ng pusa o puso. Yan ang puso. And secondly, brothers and sisters, the second thing is,
The purpose of trials is number two. Sabi niyo po, number two. Sabi natin to prove our loyalty to Christ. Napakasimple po nito, hindi mayroon po naman kaya hindi rin. Amen? So, upang patunayan ang ating katapatan kay Kristo. Yan po yung layo ng pagsubok. Hindi tayo wasakin, sirain, makalayo sa Diyos. Kundi ang purpose niya upang patunayan ang ating katapatan kay Kristo. Di ba sinasabi niya nung una, tayong lahat, ano bang mangyari pag-ibig ko sa iyo? Dati kumakanta ka kay Lord. Ngayon, nag-iba yung pag-ihip ng hangin. Amen? Ikapalit kayo yung posisyon. Si Lord na kumakanta kayo. Sabi niya sa iyo, ano bang nangyari? Di ka na nalilito. Ano nang nangyari? Di ka na nalilito. Ano nang nangyari? Di ka na kumakanta. Tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag po sabihin sa kanya ano. Sabihin sa kanya ano. Yes. Anong sabi dito, brothers and sisters, kapag nagdurusa tayo, dahil sa tama, maganda po ito ha, ipinapakita nito tayo ay tunay na tagasunod. Dino? Niya? Ni? Sige ba namin gusto niyo? Ni Kristo. Tama po yun. Wala pa rin. Yahweh. So, ang katapatan kay Kristo ay ipapakita sa pamagitan ng pagsunod. Sabihin mo yung pagsunod. Ang pagiging tapat kahit mahirap. Ako po, papilis-pilis na ako dito, pero kahit pagsunod na pinagdadaan. Tulad sa inyo, sabi ko nga kanina talagang iba si Lord kung pagiging sa inyo. Pero yung mga pagsunod natin, bahala ng Diyos yan. Kasi kung kunin naman yung Diyos, kahit hindi ka sa kanila, alam natin sa inyo. Kaya alam nyo kanina, ang dami kong pwede pangalan sa inyo eh. Halos 5 topic, hindi ko ginawa ko. Pero kanina, nagbago rin ako ng topic. Kanina ako rin. Binigay ko yung Beatitudes. Diba? May usual natin napapakinggan yun. Yung kapala na ganito. Diba? Pag-pinag-usig, pag-grupo, pag-uha. Amen? So ngayon naman, mga kapatid, tinignan mo yung president. At din pumasok yung mensahe, brothers and sisters, the purpose of trials. Ikinig mo pa kayo? Amen. Diba yung pinag-uusig ka, pag-suko ko? Yung niloloko ka, yung pinagbayaran mo, pag-suko ko? Kahit asawa mo, nagmama, di ba? Yan mo ba? May asawa na, tapos di ba, may cheese pa rin po. Di ba? Dalawa ko yun. Pero dito wala niya, hindi ka tapos sa malay. Alam pa ka na mga kapatid. At ito po ang sinasabi, di ba? Makulik naman rin sa song that says, sabi natin, paano ng mga hinabi? Di ba? Sapagkat sa El Shaddai ang parang wala akong mampi, hindi sumasabay. Sabi natin sa sabay, mapapalag ng mga hinabi. Sapagkat sa El Shaddai ang mampi. Sino ba yung, ano sabi dito, di ba? Papapalag. Hindi malalapat ang hinabi. Hindi yung malalapat, ha? Hindi sa kapatid. Hindi papapalag. And that is the second thing. And thirdly, pinapalaglagan to simplify this message, hindi ko kayo sa akin. Sabi natin, purpose, trials, layunin ng pagsunod. Talaga natin, una, isulat po ba kayo? Kalimutan ko sa kalim sa inyo kanina, ilabas yung bolte, ilabas yung notebook, at yung inyong Bible. Inaintindihan po ba kayo? Sa una, to strengthen our faith o pagtibayin ng aming pananampalataya. And the second thing, dalawa, makapagin to prove our loyalty to Christ. Sabi natin, upang pamatayan ang ating katapatan kay Christ. Hallelujah. Wapo po naman, malakas. Pinakalakas na the third thing is to shape. Dinilagay sulit. To shape. Parang ko na to shape. Ulit. To shape Christ
life